tigil nga taga-subaybay sa ating palutuntunan. Magandang hapon, magandang umaga, o magandang gabi sa iba't ibang bahagi ng daigdig ko ng ating mga kapatid. Lalong-lalo na bansagin sa ating mga kapatid ng mga OFW. So ngayong hapon, ating bansagin atong talakayin ang patungkol sa Santos na Rosario, Holy Rosario. Bakit po tayo mga Katoliko manalangin po tayo, magdasal po tayo ng Santos na Rosario? Ginagaya natin ang mga pagano. Ayan ang mga allegation sa ating mga kapatid sa iba yung mga pananampalataya na para sa kanila ang pagrosaryo ay ginagaya natin, tinularan natin ang mga pagano. Kung ilang gagamitin ang salita, kung ating ginagamit ang magandang Biblia, magandang balita Biblia, o isang salin ng King James Version, ang gagamitin nila ang nakasulat sa Matthew 6. Kung ating babasahin ang Matthew 6, 7 nga kung manalangin kayo, huwag niyong gayahin ang mga pagano. Diba? Kung ating babasahin muna ang Matthew 6, 7. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng nagpakaraming salita. Sa ibang salin, ulit-ulit na salita ang ibang salin. Pero dito, napakaraming salita. Gaya ng ginagawa ng mga Hudyo o Hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. So, malinaw na yung panalangin o pagdasal na maraming salita, ulit-ulit na nga salita, ay yun ang mga panalangin o pagdasal ng mga Hudyo. Kung patuloy natin babasahin sa talata 8, huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hinggin sa Kanya. So, huwag ninyong tularan ang mga panalangin gaya ng mga Hudyo at saka mga Hintil. So yon ang ilang ginagamit para pagtutong sa ating pagdasal ng Santos na Rosario. So bago tayo patuloy magkapatid, atin mo ng acknowledge Brad Abel Tumagad, happy watching, at saka si Brad Sis Juan Jean Santander ko pala, ating sister-in-law, happy watching diyan sa may San Antonio, saka si Brad Abel diyan sa may lungsod Bayan ng Jimenez, Tagalog pala tayo. So, kung tingnan natin mga kapatid, one time mayroon akong nakadiscuss yun ng isang pastor sa born again. Yun ang ginagamit niya, yung Matthew 6 nga ang pagdadasal natin ng Santos na Rosario katulad ng mga Hudyo na maraming salita, ang tataas ng mga salita o ulit-ulit ng mga salita. So, ginagaya natin ang mga Hudyo, mga pagano. So, tinatanong ko siya, Pastor, ano po ba ang mga panalangin o mga dasal ng mga pagano, ng mga Hudyo? Marunong po ba silang magdasal ng Santos na Rosario? O ano po ba ang ilang ginagamit sa pagdasal, pananalangin? Para niya hindi po ko alam, brother, kung ano po ang sa Tagalog, brother, yung pagdadasal nila. So,
Inanong ko siya, marunong po ba silang magdasal ng Santos Rosario? Hindi po ko alam, brother. Yan ang malaking kamalian, pastor. Di ba? So kung tingnan natin, ano po ba ang ibig sabihin sa bakit po sinuway sa ating Panginoong Hesus ang panalangin ng mga pagano? Happy being po ni Reverend Father Fernando Diding Aguilar. Happy watching, Padre. Happy Sunday. Kung tingnan natin ang dictionary, ang commentary on the New Testament, ating tingnan kung ano po ang ibig sabihin sa bakit po sinuway ng ating Panginoong Hesus ang mga panalangin ng mga Hudyo na marami po silang magsalita. Kaya para sa ating mga kapatid sa ibang mga sikta, iba't ibang mga sikta, ang ating pagrosaryo ay yan ang panalangin ng mga pagano. Ating tingnan mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin? Kung ating dito mga kapatid, atong tingnan. A good example of a pagan customs of frequently repeating the same prayer formula is seen in the incident of Elias. Dito muna tayo sa itaas mga kapatid. Christ does not condemn vocal prayer. Yun ang pagpaunawa sa komentar on the New Testament. Christ does not condemn vocal prayer. What is condemned is the superstitious notion. Yun pala, sinuway ng ating Panginoon ang mga panalangin ng mga pagano, yung mga kapatid nating mga Hudyo, dahil sa kanilang mga panalangin, nalang dasal, ay isang superstitious notion that certain prayer formula repeated a great number of times, even though with no attention have a special efficacy. Marunong po sila mga kapatid, marunong po sila magdadasal, panalangin, pero yung ang ilang mga panalangin, meron po silang mga superstitious belief, mga ritual na superstitious. Kung tingnan natin, in short, in other words, tinatawag nating occult na practices, di ba? Occult practice. So, patuloy po natin kapatid, multiply words. The meaning of the Greek word that is rendered by this phrase is uncertain. And then perhaps it means to mumble unintelligible words. So, meaning, yung mga salita ng mga kapatid ay mahirap maunawaan. Baka silang nagsasalita, hindi po nila alam. Yung tinatawag na unintelligible words. So, pati silang nagdasal, hindi po nila naunawaan, hindi po sila kaintindi niyan ang ating mga kapatid niyan sa born again nga praise and worship po sila nga pag yung silang nagdarasal, nag-praise and worship, sila mismo nagdarasal, hindi po nila naunawaan, nakaintindi ano po ang sinasabi nila. Yan ang ginagawa ng mga kapatid nating mga hentil. So, yun ang dahilan na sinuway ng ating Panginoon ang panalangin ng mga pagano na maraming mga salita. Pero yung mga pagano, hindi sila po nanalangin ng ating dasal na Holy Rosary mga kapatid. Diba? So ano po ba ang Santos na Rosario, kung Holy Rosary?
para sa ating mga kapatid, ang Santos na Rosario, Holy Rosary, hindi yun mababasa sa Biblia. So, hindi kailangan ng ating paniniluhaan, kay hindi yun mababasa sa Biblia. Diba? Yun ang mga argumento ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Ang hindi, Bible alam ko sila ang hindi mababasa sa Biblia ay hindi nila paniniwalaan. Ayun lang ang mababasa sa Biblia, ang kanilang paniniwalaan. Pero kung tingnan natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, ang dami nilang tinuturo, ipinangaral na hindi mababasa sa Biblia. Halimbawa, mga kapatid, yung mga kapatid nating SD, bakit po naniniwala sila o kanilang paniniwalaan nila na si Ellen G. White ay isang propeta na hindi man din mababasa sa Biblia? Di ba? Bakit po yung mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo sinasabi, pinipromote nila, kaya paniniwala nila sa kanilang mga membro na si Felix Manalo ay isang anghel na hindi yun mababasa sa Biblia? Di ba? Kung yun ang kanilang argumento nga hindi mababasa sa Biblia ay hindi natin paniniwalaan. Pero kung tingnan natin, ano po ba ang Santos na Rosario o Holy Rosary? So, atin mo nang tingnan mga kapatid kung ano po ba ang ibig sabihin ng Santos na Rosario. The word Rosary comes from Latin and means ang salitang rosaryo mga kapatid ay isang salita kaya derived from word Latin. That means garland of roses. Garland of roses. In other words, tinatawag po natin mga Katoliko na Angelican Salutation. Mababasa ba yun ang salitang rosas dyan sa Biblia? Kung tingnan natin ang Isaiah 35 at Isaiah 35, mga kapatid, ating tingnan ang sulat ni Propeta Isaiah 35, chapter 1. Kung tingnan natin mga kapatid, yon ang ating mababasa. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ng rosas. So, mababasa natin nitong salin na ang salitang rosas, bulaklak na rosas. Diba mga kapatid? Kung para sa ating mga kapatid sa iba yung sikta, iba't iba yung sikta na ang Santos na Rosario, o Holy Rosary ay hindi mababasa dyan sa Biblia, totoo yun mga kapatid, ang word for word na Rosario, gaya ng Holy Mass. Ang word for word na Holy Mass, hindi yun mababasa sa Biblia, pero yung substance mga kapatid, nandyan sa Biblia. Diba? So, kung speaking of Holy Rosary mga kapatid, from joyful mystery, apat yun mga kapatid, di ba? Kung tingnan natin, ang Holy Rosary is nag-compose of 4 mysteries. Unang-una, the joyful mysteries, the luminous, yung the light mysteries, sorrowful mysteries, and final is the glorious mysteries. Mayroong 4 na mga misteryo mga kapatid kung magpa-pray po tayo ng Holy Rosary. Kung tingnan natin ang first joyful mystery mga kapatid, nandyan lahat sa Biblia. Halimbawa, so ang sa di pa tayo patuloy mga kapatid ating mamaya na lang natin acknowledge yung mga viewers po natin sa FB, naka-live po tayo sa FB.
So, mga humingi po na ako nagbinsa nga hindi po ako marunong salita ng Tagalog. Pero susubukan natin na maka-deliver po tayo ng salita ng Tagalog para po tayo maunawaan kahit konti lang sa ating mga kapatid nandyan sa Luzon at saka sa iba't ibang bahagi ng daigdig, lalong-lalo na sa ating mga kapatid ng mga OFW nga palagi nakasubaybay sa ating palatuntunan, live natin safety at lalong-lalo na sa ating YouTube channel. Ha? Pag meron akong ina-upload na Bisaya dialect, magrereklamo po sila mga kapatid. Bakit po nag-upload po ako ng Bisaya dialect na hindi na po sila nakaunawaan, hindi na po nila naunawaan, hindi na po nila maintindihan. So, I'll try my best na ating deliberation, ating discussion, gagamitin natin ang salitang dialect na Tagalog, Filipino dialect. So, ang pag-pray natin, pagdasal natin ng Santos Rosario is meron po tayong tinatawag na biblical foundation. Ang lahat ng nadyan sa Biblia, halimbawa po the Joyful Mystery, ano po ba ang natutukoy yun sa yung nandyan pa si naghuhula pa si Propeta Isaiah na isang babae na magdadalang tao, di ba? Ano po ba sa ibang term, mga kapatid, dalang tao? Yung maglilihi. Yan pala. Yeah. So, yun ba? Maglilihi, hindi. Di yun. Mayroon pang ngala na naglilihi. Lilihi yun. Ngala. Nagdalang tao din na. Lihir mo lang. Basta, yun na, nakaintindihan na sila dyan. So, ang Joyful Mystery, kung tingnan natin, ang Prayer of the Holy Rosary, tumutukoy yan sa the life of Jesus. From His, kung tingnan natin, mula sa kanyang ipinanganak siya hanggang na siya nabuhay muli, yung tinatawag na glorious mystery. So, hindi lang ituturing natin ang prayer na Holy Rosary, pagdasal natin ng Santos Rosario, hindi lang maituturing na isang Marian prayer para nating mga Katoliko. Makonsidera po natin nga isang tinatawag natin Christological prayer. Bakit po? Kay ang ano po ba sa taga? Kay ang the life of Jesus ang tinutukoy dito. Hindi po tayo marunong ano po ba? The life of Jesus ang tinutukoy dito sa tuwing po tayo ay magro-rosaryo. So, ang Joyful Mystery, kung tingnan natin mga kapatid, ano po ba ang first Joyful Mystery? The Annunciation of the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin. Nandyan ba sa Biblia, mababasa natin mga kapatid? Kung tingnan natin, mababasa yon sa Luke chapter 1 verses 26 to 38. So, nandyan sa Biblia ang unang first joyful mystery. Second joyful mystery, the visitation of the angel, the visitation of Mary, Saint Mary to Saint Elizabeth. Saan po ba mababasa mga kapatid? Sa Luke chapter 1 verses 40 verse 40 to 46 mga kapatid. Hanggang sa 56 yan ang nakalagay dito mga kapatid. Ang third mystery sa joyful mystery mga kapatid, the nativity of Jesus, yun ang the birth of Jesus Christ. Nandyan bababasa sa Biblia, kailan ipinanganak ang ating Panginoon? Luke chapter 2 verses 6 hanggang 10 mga kapatid, hanggang 12 yung nakalagay dito. Ang fourth mystery mga kapatid sa joyful mystery, the presentation of Jesus in the temple. Saan po ba mababasa? Luke chapter 2 verses 21 hanggang
24 mga kapatid. So, mababasa natin ang lahat ng mga misteryo na babasa natin dyan sa Biblia. Ang panglima, kapatid, fifth mystery, sa joyful mystery, the finding of the child Jesus in the temple. Saan po ba mababasa? Luke chapter 2, verses 41 hanggang 51 po mga kapatid. So, malinaw na ang unang misteryo, ang lahat ng misteryo sa joyful mystery, nandyan mababasa sa Biblia. Nagtutukoy sa ating Panginoon. So, hindi lang maituturing nating Marian Prayer, maituturing po nating mga Katoliko na isang Christological prayer. Before tayo sa mga misteryo mga kapatid, magsa-sign of the cross po tayo. Mayroong isang nag-post sa social media diyan sa nga isang SDA. Ang dami niyang mga paratang mga kapatid, mataki siya sa ating pananampalatayang mga Katoliko. Niya ang sa itaas, mayroong imahe po ni Pope Francis na nandyan sa ibabaw ng itaas ng kahoy. At mayroong imahe po ni Adan of Niba, tinukso si Adan of Niba. Para sa kanila nga si Pope Francis, yun ang nag-symbolize ng isang ahas. Kay si Iba yun ang kuhan. Niya ang daming mga ating mga pananampalataya natin, mga doktrina natin, nandyan sa ibaba. Na, like for instance, sa sign of the cross. So, aking kina-counter kahapon mga kapatid, yun ang sign of the cross. At saka veneration of sins, relics and images. Yun na ini-enumerate niya ang lahat natin doktrina mga Katoliko bilang mga Katoliko. So, aking sinasagot ang kanyang post na all of the above reject of the Satanic Church. Sino po ba ang nagtatag ng Satanic Church? Si Anton Sandor Lobe noong 1964 doon sa USA. Ano po ba ang pangangaral ng mga pagtuturo ng Satanic Church? Kung tingnan natin isang dokumento, hindi lang po natin na dala mga kapatid, atin mo nang magsasign of the cross bago tayo mag-start sa Santos na Rosario. Mag-open po tayo sa ng misteryo sa Holy Trinity. Di ba? So, kung tingnan natin, Satanists absolutely reject the Christian doctrine. Ano kapatid? Satanists absolutely reject the Christian doctrine. Ano po ba ang Christian doctrine? The sign of the cross. So, yung mga satanismong simbahan na tinatag ni Anton Sandor Lobe ay dinideny nila ang ating doktrina gaya ng sign of the cross. Katulad ng the sign of the cross. Di ba? Na may tuturing nating Christian doctrine. Veneration of saints, relics and images. Sino po bang panampalatayang mga kapatid? Pananampalataya po natin mga Katoliko. Di ba atin yung doktrina? Pero dinideny ng satanismong simbahan. So pareho walang kaibahan yung mga kapatid natin, mga nasa iba yung sikta sa Satanic Church. Kaya ang lahat nating doktrina, dinideny, gireject sa satanismong simbahan. Samantalang ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, nireject din nila ang ating mga gaya ng isa na baptism of infants. Yun, gi-enumerate doon sa ating dokumento. So, walang kaibahan ng ating mga kapatid. Naalala ko tuloy ang ating kapatid na ano na po sa Tagalog kapatid yung si kapatid na Delete Eli Gamas. Si
kapatid na Pumanaw, hindi yun. Pumanaw, hindi. Bisaya ba yan siguro? Pumanaw? Tagalog pala? Pumanaw. Baka Bisaya pala. So, aking inyo merit, Brother Eli, sang-ayon po ba kayo sa sign of the cross? Hindi. Sayangin ba kayo sa Holy Trinity? Hindi po. Hindi. Sang-ayon po ba kayo sa veneration of saints? Hindi po. Lahat ng mga doktrina natin, aking tinanong sa kanya. Kung ganon, ang lahat ng doktrina, hindi mo tanggapin, hindi mo idininay mo, pero wala po kayo hindi po kayo magkaiba sa Satanic Church. Kaya lahat ng doktrina sa simbahang Katoliko ay nireject o dininay ng Satanismong simbahan na ang founder, tinatag ni Anton Sandro Lubin noong 1964 sa USA. Di ba? So, patuloy na mga kapatid, yun ang aming discussion. Kung hindi man po kayo mag-rosaryo, hindi man problema ba tayo, di ba? Yeah. Hindi namin yun problema, di ba? Sige lang, patuloy muna kay ating magpatuloy po tayo. Dito na po tayo sa luminous mystery, mga kapatid. Ating i-sequence, mga kapatid. Ang luminous mystery na idagdag po noong 2002 na ni Pope John Paul II, introduced the luminous mysteries which have to do with the earthly ministry of Jesus, the baptism of Jesus. So, ang the light mystery o luminous mystery, tumutukoy yun sa pagsimula ng 3 years na public ministry ng ating Panginoong Yesus. Kanina, nagmi-message po si Brother ni Tumaraw kay ating mo nang i-insert, mga kapatid, kay ang mayroong ang kadalasan ng argumento ng ating mga kapatid ng mga SDA, bakit po tinuturo niyong mga Katoliko na ang ating Panginoong Hesus na mamatay, na ipako sa cross at namatay noong 33 AD? Na nandyan sa salin yung Biblia ng Christian Community Bible na namatay ang ating Panginoon o napako ang ating Panginoon sa cross noong 31 AD. Bakit po tinuturo ninyo nga 33 AD siya namatay, napako sa cross? Totoo, hindi yun nag-contradict, mga kapatid. Kung tingnan natin, ang ating Panginoon is na ipinganak noong 4 BC. Kay 4 BC, so, kung tingnan natin 4 BC, so, kung dito tayo sa AD, so, mayroong pagbawas, di ba? Pagbawas sa AD. Kung bawasan natin ng 4 BC pala na tao ang ating Panginoon. So, mayroong, kung natawan na ipanganak ang ating Panginoon 4 BC, so sa AD, kung dito tayo sa AD, may 27 AD, di ba? So, plus 431, di ba? 31. Pero dito tayo sa AD, ang ating kinakalculate, mga kapatid. Dito na tayo sa AD. Kung dito na tayo sa AD, totoo na yung 33 AD. Bakit po? Kung para sa kanila, malaking kamalian ang tinuturo natin na 33 AD, kung tingnan natin ang Lucas 3:23, ang ating Panginoong Hesus, binabautismuhan ni San Juan Bautista, ilan ang edad ng ating Panginoon sa panahon na siya binabautismuhan ni San Juan Bautista? 30 taon. So, 30 years old. So, kung para sila namatay ng ating Panginoon, ang ibang mga history, Webster's Dictionary, namatay ng ating Panginoon 30 AD, sa Biblia, panahon yung 30 AD, panahon pa yun na binabautismuhan ng ating Panginoon
ni San Juan Bautista. O, right after, nagsimula yung tinatawag na public ministry. Di ba? So, ang first luminous mystery, the baptism of Jesus. Saan po ba mababasa mga kapatid dyan sa Biblia? Nandyan sa Mateo 3:13 hanggang 17. Mababasa din sa Mark chapter 1 verses 9 hanggang 11. Ang daming mababasa natin. Ang apat na mga ebanghelista nagpapatunay. The second luminous mystery or light mystery, the wedding in Cana. Di ba? Saan po ba mababasa? Sa San Juan 2 o 2 hanggang 4. Ang ikatlong misteryo sa luminous, the proclaiming of the kingdom of God. Di ba? Saan po ba mabasa? Matthew 10, versikulo 7 hanggang 8. Ikaapat na luminous mystery, transfiguration of Jesus. Saan po ba mabasa? Matthew 17, versikulo 1 hanggang 9. Mark chapter 9, verses 2 hanggang 10. Luke chapter 9, verses 28 hanggang 36. And the institution of the Holy Eucharist. Saan po ba mabasa? Matthew 26, versikulo 26 hanggang 29. Mark chapter 14, 22 hanggang 25. At saka Luke chapter 22, versikulo 19 hanggang 20. So ang lahat ng misteryo sa luminous mystery, nagsalaysay yun sa 3 years na sa pagsimula ng 3 years public ministry ng ating Panginoon. So may tuturing natin historical. Nagsalaysay sa gawain ng ating Panginoon sa panahon nandito pa siya sa sanglibutan. Pastilan, yung hirap talaga Tagalog po kapatid. So, sa ang joyful mystery, mababasa natin dyan sa Biblia ang lahat. Ang luminous mystery, nandyan sa Biblia ang lahat ng mga misteryo, mababasa natin. Dito po tayo sa sorrowful mystery. Sorrowful mystery mga kapatid, ang first sorrowful mystery, the agony in the garden. Saan po ba mabasa? Matthew 26, 36 hanggang 46. Scourging of Jesus. Saan po ba mabasa? Matthew 27, 26. The crowning with thorns. O, di ba? Kinukoronahan ng ating Panginoon ng tinik. Saan po ba mababasa? Matthew 27, versikulo 29. The fourth mystery, sorrowful mystery, the carrying of the cross. Saan po ba mababasa? John chapter 19, verse 17. And crucifixion of Jesus. Saan po ba mababasa? Sa Luke chapter 23, verses 33 hanggang 46. Meron pang mga supporting verses yung mga apat na mga evangelista nagpapatunay na ang lahat ng mga misteryo sa sorrowful mystery nandyan mababasa sa Biblia. Dito po tayo sa final mysteries, yung glorious mystery, the resurrection of Jesus. Muling pagkabuhay. Saan po ba mabasa? Luke chapter 24, verses 1 hanggang 12. Pero mababasa din natin sa Ebanghelyo ni St. Mateo, Ebanghelyo ni St. Mark, at saka Ebanghelyo ni St. John. Di ba? The Ascension of Jesus, saan po natin mababasa? The Ascension of Jesus, Luke chapter 24, verses 50 hanggang 51. The descent of the Holy Spirit. Saan po ba natin mababasa? Ang ikatlong mysterious glorious mystery. Acts chapter 2, verses 1 hanggang 4. The Ascension of Mary into heaven. Saan po ba mabasa? At saka and her coronation, yung kinokoronahan ng 12 bituon, ang at mahal na Birhen Maria.
doon sa langit. Saan po papabasa? Sa Revelation o Pahayag, chapter 12, verses 1 hanggang 5. So, ang lahat ng mga misteryo, mga kapatid, ang apat na mga the four mysteries sa tuwing po tayong mag-pray, magdadasal ng Santos nga Rosaryo, nandyan sa Biblia at nagtutukoy yon sa, nagsalaysay yon sa ating Panginoong Yesus within 3 years sa kanyang public ministry dito sa lupa, dito sa sanlibutan. So, meaning, ang Santos nga Rosaryo, mga kapatid, Holy Rosary is nandyan lahat sa Biblia. May tuturin natin, meron po tayong tinatawag na biblical foundation. Nandyan lahat sa Biblia. Hindi totoo yun nga ang Santos nga Rosaryo, para sa kanila, ng mga kapatid natin sa ibang sikta, na para sa kanila, ang Santos nga Rosaryo, hindi yun, that's not found in the Bible. Pero, kung tingnan natin, ang lahat ng mga misteryo, ay mayroon tayong mga supporting verses, mababasa lahat dyan sa Biblia. So, malinaw na malinaw, mga kapatid, na ang ating panalangin, pagdadasal sa Santos na Rosaryo o Holy Rosary, meron po tayong may maipakita sa kanila na mababasa dyan sa Biblia o biblical. Makiturin natin biblical. So, aking ulitin na sa tuwi po tayo mga kapatid, mga Katoliko, magdadasal po tayo o magpapray po tayo o manalangin po tayo ng Santos nga Rosaryo. Hindi lang yun, may tuturin natin Marian prayer, may tuturin natin Christological prayer. Yung sa salita sa Latin, yung mayroong isang salita sa Latin na agisum per Mariam. Hindi po maipinganak ang ating Panginoong Hesus dito sa sanlibutan kung hindi pa nag-yes ang ating mahal na Birhen Maria sa tuwing siya ay binisitahan ni Anghel Gabriel, yung dyan sa may joyful mystery, the visitation of Jesus, to send to the visitation of the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin. So, yun ang ating pagpapatunay, mga kapatid, na ang Santos nga Rosaryo, hindi yun mga panalangin o dasal ng mga pagano. Kung para sa kanila, mga kapatid, ang pagdadasal ng paulit-ulit o maraming salita ay may tuturing sa mga pagano. Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, 3 bisis po siya nagdadasal sa parihurang salita. Saan po pa man natin mababasa? Sa Mateo 26, kung ating babasahin, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagdadasal, 3 bisis niya inuulit ang isang salita. At nilang munang babasahin, mga kapatid. Kung gayon ang para sa kanila, pag magdasal po tayo, yung pinaulit-ulit o maraming salita, yun na ang pagdadasal o panalangin ng ilang mga pagano, isang pagano, atin ang sinagot kanina, mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin, bakit po sinuway ng ating Panginoong Hesus ang mga dasal ng mga pagano nga maraming salita? So, atin ang sinagot kanina, atin ang sinalaysay o ipinag-unawa sa ating mga kapatid. Ginagamit natin ang commentary in the New Testament. Kung tingnan natin, mga kapatid, sa Matthew 26, magsimula po tayo sa 31 hanggang 44. So, mataas na po, kapatid. Kay atin ang ipapatunay, atin ang talakayin, bakit po ba na ang buwan ng Oktubre naging buwan ng Santos nga Rosaryo. Atin ding
ipa ating ding talakayin mga kapatid. Atin mo nang basahin. Pagkalayo, ito ang mababasa. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig sa ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. So, yun ang ina-advise ng ating Panginoon sa kaniyang 3 alagad nga natutulog. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko. Sa ikalawang bisis, inuulit niya ang naturang salita. Di ba? The same words. Ano ko kung hindi inalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. So, sa 44, sa talata 44 mga kapatid, iniwan niya ulit ang 3 alagad at muli siyang nanalangin. At iyon din ang sinabi niya. So, 3 beses inuulit ng ating Panginoon ang isang salita. Hindi yun nanuhulugan na ang ating Panginoon ay ginagaya niya ang mga pagano. Di ba? Kung yun man ang kanilang argumento. Kung tingnan natin ang awit, Kapitulo 36, versikulo 1 hanggang 26, mga kapatid, ang daming inuulit ang isang salita. Kung inyong babasahin, mga kapatid, ang awit 136, versikulo 1 hanggang 26, babasa ay itry niyo pagbasa mga kapatid, di ba? Inuulit ang mga salita dyan. Pero ang tanong, yung nakasulat sa salmo, sa awit mga kapatid, mga panalangin po ba yon sa mga pagano? Maliban dyan mga kapatid, sa salmo, kung salmo awit pala, awit 150 o 150, versikulo 1 hanggang 6. Yun pa rin ang mababasa natin na ang isang salita inuulit ng maraming bisis mga kapatid. So, kung ulitin natin ang mga panalangin ng mga pagano mga kapatid, ay ginagamit nilang tinatawag na superstitious. Ginagamit nila ang superstitious. Kung tingnan natin ang Gawa 19, 18 hanggang 19 mga kapatid. Di ba? Sa panahon iyon, ang daming mga taong sumampalataya ng ating Panginoong Hesus at lumapit sa mga apostol, mga alagad, at inaamin nila na noon sila ay mga salamangkiro. Mayroon po silang mga gayuma at mga anting-anting. O nagkumpisal po sila sa mga apostoles. Ano po ba ang ilang ano yung sinurrender mga kapatid? Di ba? Dala-dala nila ang kanilang mga bagay na gagamitin sa pagdadasal sa para sa ilang ritual, di ba? Bilang mga pagano,
yung mga superstitious. Anong nangyari sa mga ginagamit nila? Yung aklat na mayroong ano po ba ang kuan sa mayroong 50,000 pala, di ba? Ang halaga? Oh. Noong panahon, kailan ba na isulat ang Acts of the Apostles? Noong 58 hanggang 60 AD. Ang mga aklat na ini-surrender ng mga yung mga kapatid nating noon po sila ay mga salamangkiro, mga anting-antingan, mga mayroon po silang mga yuma. Ang kanilang mga aklat yung ituturin natin ngayong panahon na tinatawag na librito, di ba? Yun ang gagamitin ng mga occultism, di ba? Mga occults na mayroong mga ritual po sila. So, ano ang nangyari sa kanilang aklat na dala-dala nila at ibinigay nila sa mga apostoles? Sinunog ng mga apostoles ang kanilang aklat. Yun ang ginagamit nila sa ilang pamanalangin tuwing sila ay manalangin. Yung mga superstitious, di ba? Oh, in short, in other words, yung sa amin sa Bisaya, tinatawag namin na librito. Sinunog ng mga apostoles. Hindi hinayang ang mga apostoles sa halaga na 50,000. Sinunog. Yun ang tunutukoy ng ating Panginoon, ang mga panalangin ng mga pagano. Hindi yan sila nagdadasal ng santos na rosaryo. Ang tanong mga kapatid, mayroon na lang po tayong 5, mayroon po tayong tawad. 6 na minuto. Kailan, bakit po ba ang buwan ng Oktubre ay siniselebrate natin o tinuturing na buwan ng Santos na Rosario? Tingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid. Tingnan natin. Ang kapistahan ng Santos na Rosario sa Pizza City, di ba? Ating manang babasahin, kaya nandito na si Brother Nel. Tapos, ito ating iturnover nila ni Brother Nel at sa ating mga kasama nandiyan pa sa labas. Kanina pa sila si Brad Peter Silim, Brad Elmer na kalimutan ko ang Brad Boy Pakoy. Oh, sorry kayo. Sorry po. Brad Boy Pakoy at saka si Brad Lordjon Obina. Kung tingnan natin, the feast of Our Lady of the Rosary was established in 1571 by Saint Pius V, Pope Pius V. Commemorate the naval battle of Lepanto, the victory of the Christian fleet over the Turks was attributed to the Virgin Mary, whose help was invoked through praying the Holy Rosary. Kung tingnan natin ang naturang kasaysayan, mga kapatid, sa nangyaring sa tinatawag na Naval Battle of Lepanto, yung mga Ottoman Turks, ang dami, ang malaking mga makinarya sa kanilang panggubat, mga kapatid. Yung ano pong nakalimutan ko tuloy yung ang gubat yung sa mga bukarang bahay man yun. So, ang malaking mga makinarya, ang sa side ng mga Christian maliit lang. Pero biglang bumagyo, mayroong unos, mga ilang oras, pag humina, pag minto ng naturang bagyo, nakita na ang lahat ng barko ng mga Ottoman Turks ay na lunod at namamatay ang lahat ng mga sundalo ng Ottoman Turks. Pero ang sa mga Christian ay buhay lahat. Yun ang nangyari sa tinatawag na Naval Battle of Lepanto. Hindi lang, so mayroong tinatawag natin na intercession ng ating mahal na Virgin Maria through praying the Holy Rosary.
isang milagro ang nangyari sa pag-pray lang ng Santos na Rosario. Hindi na tayo tutungo sa iba pang mga history. Ang ating sariling history, mga kapatid, dito sa Pilipinas. Noong 1986, yung nangyari ang EDSA Revolution, noong February 25, 1986, di ba nangyari yung ang sasayad ni dating Ferdinand Marcos, ang kaniyang mga militar at sa PNP, PCINP pato noon, at mga military, tangke digira ang nakaharap ng mga religious institution, ang ating mga madrin at iba't ibang mga religious institution. Pero ano po ba ang ang ginamit nila pag-counter sa tangke digira, mga kapatid? Nag-prepare po sila ng Santos Nazario. Ang nagdala sila ng mga bulaklak. So, milagro yun sa Santos Nazario mismo dito sa ating bansa, mga kapatid. Di ba? So, bakit po ang taas pa tong kasaysayan, mga kapatid, pero hindi na lang natin tapusin kay nandito na silang Brother Nel, according to na taas pa to, mga kapatid, dala natin ang isang libro nagpapatunay bakit po naging buwan ng Santos Rosario ang buwan ng Oktubre. So yon ang nagpapatunay na nangyari sa Naval Battle of Lepanto laban sa Ottoman Turks, yung mga kapatid nitong mga Ottoman Turks Muslim at sa mga Kristiyanos. O natalo po sila sa naturang gira pala, yung gubat. naturang gira dahil sa pagpipri ng Santos na Rosario. Wala po tayong oras na pagpapatuloy. Hindi na ako mag-extra. Ito turn over natin kang Brother Darnel. Sila na po ang magpapatuloy sa ikalawang portion, mga kapatid, sa ating pananalantuntunan, ang dialogo sa pananampalatayang Katoliko. Ang daming mga kapatid natin sa mga viewers, hindi na natin ma-acknowledge. Sa lahat na lang, God bless us all. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa ating FB Live at lalong-lalo na sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng may kapal.